Sa isang bayan sa Sorsogon ay may sinasabing lumubog sa sementeryo dahil sa isang kalamidad noong Spanish era at mula pa nga sa panahon ng Kastila. Madalas kang makakakita ng mga batot krus na galing pa sa simbahang luma. At dito nga nakuha ang kwento tungkol sa 6 na dyablo sa katawan ng isang tao o ng nilalang na nagtatangan ng mutya na galing sa 6 na dyablo. Walang eksaktong taon. Sa parting Sorsogon tayo. Mga kabagis, umpisahan ng paganahin ang ating mga imahinasyon. Salamat. Namiss nyo ang intro natin? Alright, makinig na tayo sa kwento. Anila, nung mga panahong ito, itong si Hilmar ay nasa edad 30 pataas na. Pero isa siya sa kaintri-interesanting karakter na tao sa kanilang barangay. Dahil daw sa siya ang may hawak ng mutya o ng isang maliit na bato na ayon sa mga nakakaalam ay ang siyang pinagkulungan ng mga praile ng 6 na dyablo sa kanila raw pakikipaglaban sa espiritual na mundo ng kasamaan o yung mga ritual na ginawa nila noon na palpak. Kaya gumawa sila ng isang sisidlan na isa lamang maliit na bato nung natawag nila ang 6 na dyablo ng impyerno. Sabi nila ay may isang pare noon na sumubok na gamitin ito. At nung una raw ay naging parang tagapagtanggol ang paring yon sa isang bayan na lahat ng masasama ay kanyang pinaparusahan ng kamatayan dahil sa hindi nito normal na abilidad. Pero yun nga lang ay galing ito sa kaliwa, pero ginamit naman yun sa kabutihan. Pero nung lumaon, habang ginagamit ang mutya kung saan nakakulong nga ang 6 na dyablo, ay di nagtagal ay ginumunde ng pare ng kadiliman hanggang sa hindi na ito nakayanan ang kanyang sarili at nabaliw hanggang siya na mismo ang pumatid sa kanyang buhay o nagpatiwakal na lang ito. At kung papaano naman napunta ang mutya na to kay Hilmar Caño, dahil ang mismong paring unang gumamit ng mutya na nabanggit sa kwento ay ang siyang nagpalaki rin sa kanya sa kumbento, dahil itong si Hilmar, mga kabagis, ay napulot lang sa kangkungan at wala ring nakakaalam kung sino ang mga magulang nito. At sa kabaitan nga ng paring iyon ay inaruga siya nito. Lumaki si Hilmar sa isang kumbento at dahil nga doon ay sa murang edad nito ay tanging mga aral ng Biblia o mga salita ng Diyos ang naitanim sa kanyang kaisipan. Wala pa namang kasing formal na pag-aaral noon, anila, dito sa Pilipinas. Di ba nga dati daw sa mga simbahan lang nagkakaroon ng paaralan o universidad? Kaya kadalasan na ipapangalan sa mga saint o sa mga santo ang mga eskwelahan dati. Kaya wala ring formal na pag-aaral si Hilmar sa mga panahong ito. Natutunan niya lang bumasa dahil na rin sa pamamalagi nga nito sa kumbento. Mailap at hindi masyadong makikita si Hilmar sa bayan o kanilang baryo. Madalang lang itong lumabas at kung lalabas man ito ay kung may mga taong nangangailangan lang ng kanyang tulong. Yung simpleng pag-aabot ng 1 kilo ng bigas sa mga tao na galing din naman sa mga mayayamang tao nung araw. Yung may mga malalawak na lupain na nagbibigay ng donasyon sa simbahan. Ngunit bukod sa pagiging mabait ni Hilmar ay may ilan ding nakakaalam sa sikreto nito tungkol nga sa bato ng 6 na dyablo na tsaka lang niya ginagamit kung kinakailangan na. Kaya nga ng isang araw ay nakakita si Hilmar ng nanlilimos na bata sa harapan mismo ng simbahan. Nang tinanong niya ang bata tungkol sa pamilya nito at kung bakit palaboy na lang siya. Sabi naman ng bata na nasa edad siya hanggang 10. 7 taong gulang pa lamang ito ay naulila na siya ng lubos dahil sa may mga kakaibang nilalang daw na pumatay sa mga magulang nito. Pero hindi naman ito maipaliwanag ng maigi kung ano ang mga nilalang na yun. At lumisan daw siya sa kanilang baryo dahil nga sa parang may kasalanan daw ang pamilya nila dito at nais nilang patayin ang buong pamilya nila. At siya lang yung nakatakas nung gabing napatay ang kanyang mga magulang kasama ang 2 mas matandang kapatid nito.
Nung marinig naman ni Hilmar ang kwento ng bata, naantig ang kanyang damdamin sa pinagdaanan nito. Kasi ay parang nakikita lang niya ang kanyang sarili nung naiwan siya ng kanyang mga magulang at napulot ng pare. Kaya naman sinabi ni Hilmar na, "Kung gusto mo, Gillian, pwede kang manatili dito sa kumbento. Kasama ko, kasama ng ibang pare. Yun nga lang sasamahan mo ako sa pagwawalis ng bakuran o pagwawalis ng simbahan upang mapanatili ang kaayusan dito sa kumbento at simbahan. Ano, gusto mo ba?" Suwestyon niya. Napangiti lang naman noon ang bata kasabay ng pagtango nito. At mula nga ng araw na yun ay parang naging anak-anakan o kapatid na ni Hilmar ang bata na ang pangalan nga ay Gillian. Hanggang sa dumaan na nga ang isang taon na kasakasama na ni Hilmar si Gillian, ay naging matiwasay naman ang paninirahan nilang dalawa sa kumbento. Masipag at masunuring bata itong si Gillian at hindi rin mareklamo sa gawain sa kumbento at simbahan na nasa iisang malawak na bakuran lang naman, at malayo na sa itsura niyang gusgusin itong si Gillian mula noon dahil sa pag-aalaga naman ni Hilmar dito. Hanggang sa isang araw ng linggo na maraming nagsimba. Nung matapos na iyon, habang papalabas na ang mga tao, si Gillian ay nagtitinda ng sampagita sa bungad ng gate ng simbahan. Ginagawa niya yon kada linggo, silang dalawa ni Hilmar. Para na rin may konti naman silang salapi. Nang 3 lalaki ang lumapit noon kay Gillian, na waring bibili ng kanyang panindang sampagita. "Bata, pagkano ang sampagita mo?" Nang masabi na ni Gillian ang presyo, sabay akma na niyang iaabot sa mama yung sampagita. Pero sa segundong natitigan niyo ni Gillian ang lalaki, bigla siyang natigilan nang makilala niya ito. At yun ang isa sa mga pumatay sa mga magulang niya. Nang aatrasa na si Gillian, biglang hinawakan ng pablot ng lalaki ang kamay nitong nakahawak sa sampagita. Wag po! Wag po!" Uwi ka niya ng takot na takot. "Manahimik ka. Sumama ka na lang sa amin ng tahimik. Dito ka lang pala nagtatago, bata ka." Uwi ka ng lalaki na hinahatak na nun si Gillian. At agad naman na tumakip ang 2 lalaki na kasama nun upang hindi mahalata ang pagkaladkad nila sa bata palabas ng gate ng bakuran ng simbahan. Pero biglang may tumabig sa kamay ng lalaki na nakahawak kay Gillian at nabitawan siya nito. At nung akmang kikilos yung 2 pang kasama noon, biglang bumaliktad ang isa doon sa pagsipa ni Hilmar. Oo, si Hilmar yung dumating kasabay ng pagtuhod pa niya sa isang lalaki. Natumba rin iyon na hawak-hawak ang tiyan dahil sa sakit. At yung mismong humawak kay Gillian, nakmang hahawakan niya ulit ang bata, ay mabilis na hinablot ni Hilmar ang kamay nito. Sabay pinihit niya yon ng papaikot. Sino ka ba? Ba't ka nakikialam dito?" Wika nung lalaki na napaluhod na sa harapan ni Hilmar. Tunog ng lalaki sa sakit dahil babaliin na sana ni Hilmar ang kamay nito. Kaso lang, Manong, sabi naman ni Gillian, sabay lingon-lingon sa paligid nila. Nakita naman ni Hilmar ang ibig sabihin ng bata. Kasi ay naagaw na nila ang lahat ng atensyon ng mga tao dahil sa pangyayari. Pinagtitinginan na sila ng mga tao sa ginawa niya. Kaya naman napaisip pa si Hilmar at binitawan na lang niya ang kamay ng lalaki. Kasabay ng pagtulong pa ng ibang tao sa 2 natumba na kasama noon. "Kung sino ka man, hindi mo kilalang binabangga mo!" Wika nun ng lalaki sa pagtayo nito. "Tara na!" Sabay aya pa niya sa mga kasamahan nito. At dun nga ay umalis na ang mga ito na nag-iwan pa ng masamang tingin kay Hilmar bago tumalikod. "Hilmar, ano ba yon? Ano ba nangyari?" Komento pa ng isang lalaki na nakakakilala sa kanya. Wala yon. May hindi lang pinagkaintindihan." "Ganun ba? O sige, mauna na kami."
Tugon ng lalaki sabay alis na nito. Nagkatinginan naman noon si Hilmar at Gilian. Sabay nagpatuloy sa kanilang pagtitinda ng sampagita. At nung maubos na ang tao sa paglabas sa simbahan, dumiretso ang dalawa sa kumbento. At doon ay kinausap ni Hilmar si Gilian tungkol nga sa nangyari kanina. Gilian, huwag kang magsisinungaling sa akin, ha? Sinong mga yon? Alam kong kilala mo sila, hindi ba? Opo, Manong. Yung isa dun ay nakikilala ko. At siya yung nakita ko noon na pumatay kay Itay. Ano? Nanlaki ang mga mata ni Hilmar. Nabigla siya sa sinabi ng bata. Ganun ba? Kaya pala, tamang hinala ko. Bakit ho? Anong ibig niyong sabihin, Manong? Gilian, alam kong hindi ordinaryong mga tao yon. Alam kong nagtatangan ang mga ito ng kaliwang karunungan. At alam ko rin na may mangmutya ang mga ito at mga aswang sila. Kaya pala, nag-iiba yung itsura nila nung gabing nawalang mga magulang ko. Ngayon ay medyo naiintindihan ko na. Pero ang tanong, bakit gusto ka nilang makuha? Alam mo ba ang dahilan? Hindi ko rin po alam eh. Basta ang alam ko lang, parang may matinding galit sa pamilya namin ng mga taong yun. Ganun ba? Sige, malalaman din natin yan. Dahil natitiyak kong babalik at babalik ang mga yun hanggat hindi ka nila nakukuha. Pero hindi na siguro tayo maghihintay. Sambit ni Hilmar, sabay haplos na lang sa ulo ni Gilian na parang pag-aaruga nito bilang kapatid. Pero pagsapit ng hapon ng araw ding yun, dahil sa mga nalaman ni Hilmar sa bata, ay hindi ito mapakali. Kaya bago sumapit ang gabi, ay nakita ni Gilian ito na parang may ginagalugad sa ibaba ng aparador sa isang maliit na altar sa kanilang silid na dalawa. Hanggang sa makita ni Gilian ang isang maliit na garapon na inilabas ni Hilmar. Transparent yung kulay nito, kaya kita mo yung loob ng garapon. At doon ay nakita ni Gilian ang nasa loob nito. Isa yung bato na kulay itim na para bang mas maliit lang sa hulin, ngunit wala rin yung eksaktong korte. Tapos ay mula sa batong yun ay parang naglalabas ito ng itim na usok na siya namang naglalaro sa hangin sa loob mismo ng garapon. Manong? Ano ho yan? Tanong ni Gilian sabay lapit dito. Armas. Isa itong armas, Gilian. Armas? Reaksyon lang ni Gilian sa sinabi ni Hilmar. Gilian, lalabas tayo ng kumbento o ng baryo. Pero kaya mo bang ituro sa akin kung saang baryo sa bayang ito nanggaling ang mga taong nais manakit sa'yo? Natatandaan ko naman po ang daan, pati ang pangalan ng baryo namin. Sagot ni Gilian. Mabuti kung ganun. Sige, maganda ka at aalis na tayo bago magdilim. At sa mga ilang sandali pa nga ay umalis na nga ang dalawa bago pa ang takip silim. Dala ni Hilmar ang garapon na may batong itim sa loob. At nung makalayo na sila sa mismong bayan ay gabi na nga. Pero nung makatungtong sila sa lugar sa gilid ng daan na may mga kakahuyan, hindi naman maisip noon ng bata na kung bakit kailangan nilang sumuot sa lugar na iyon. Pero sumunod na lang si Gilian sa kanya hanggang sa maabot na nila ang lugar kung saan may maluwag na parte ng kakahuyan. At makikita mo mula doon ang liwanag ng buwan. Nang maya-maya pa ay inilabas na ni Hilmar ang maliit na garapon na dala niya kung saan nakalagay ang bato. Pero bago niya buksan ito ay sinabi pa niya kay Gilian na, Gilian, makinig ka. Kung ano man ang makikita mo ngayon dito ay wag na wag kang matatakot at wag kang tatakbo, ha? Dahil gagawin ko ito para sa'yo upang tapatan ng mga nilalang na pilit kang gustong patayin. Gusto kitang tulungan
dahil naiintindihan ko ang sakit ng pagiging mag-isa at nangyari yun sa'yo dahil lang sa mga nilalang na yun. Salita niya na nooy parang nagbago na ang turan ni Hilmar. Basta, seryoso at para bang nag-iba ang presensya nito sa pakiramdam ni Gillian. Kaya't napatango na lang din ito kay Hilmar. Doon ay binuksan naman na ni Hilmar ang garapon. At doon na kumalat sa hangin ang itim na esensya ng bato na parang sumisingaw ng malakas sa garapon. Nakakakilabot. Nakakakilabot iyon. Sa pakiramdam nga ni Gillian ay para bang sinasakop siya ng esensya ng paligid ng mga makapangyarihang nilalang na para bang gustong hugutin ang kaluluwa nito. Pero pagkatapos bumulong-bulong ng mga salita ni Hilmar ay bigla na niyang isinubo ang itim na bato, diretso lunok, at sa ilang segundo ay biglang napaluhod sa lupa si Hilmar na animoy nahihirapan ang kanyang katawan sa paggalaw. Hanggang sa mga ilang sandali ay uminat-inat na ito kasabay ng paghaba ng kanyang mga kamay at mga paa. Tinubuan din ng makakapal na buhok ito sa katawan, sa mga braso, balikat hanggang sa pisngi nito. Halos mapunit na rin noon ang damit niya dahil sa paglaki ng kalamnan ng kanyang katawan na nagiging matipuno. Pero tuluyan na ring napunit ang damit noon ni Hilmar dahil sa paglabas ng isang pares na pakpak nito na animoy parang sa pakpak ng paniki. Kasabay noon ang pag-atungal niya. At sa kanyang pagtayo ay pagdipa nito na nakaunat ang kanyang mga daliri na may matatalas ng kuko na para bang sa pangil na ng halimaw. Napaupo nun sa lupa si Gillian sa pag-atras niya dahil sa nakita niyang para ng isang halimaw si Manong Hilmar niya ng mga sandaling iyon. Pagkatapos nitong lunukin ang itim na bato o ang sinasabi nga nilang mutya ng 6 na dyablo. Aswang. Isa ng ganap na aswang si Hilmar ng mga sandaling iyon. Ngunit habang takot na takot naman si Gillian sa nakikita niya, ay sa pagharap sa kanya ni Hilmar. Manong? Manong? Wika niya ng takot na takot. Gillian, halika. Puntahan na natin ang baryo kung saan nandoon ang mga taong nais kang kantihin. Wika niya. Sabay bitbit nito kay Gillian at lipad na sa himpapawid. Takot man ang pakiramdam ni Gillian sa mga oras na yun ay wala na rin siyang magagawa dahil nga sa bitbit na siya ni Hilmar sa himpapawid. At sa pagtuturo nga nito, sa pagkakatanda ni Gillian sa kanilang baryo, ay narating na nila ang pinanggalingan nito. Pero hindi sila bumaba ng diretsa sa gitna ng baryong iyon. Bumaba sila sa malapit na kakahuyan ng baryo. Pagkatapos nilang bumaba ay, Gillian, halika na. Nararamdaman ko na ang presensya ng mga yon. Sumunod ka lang sa akin. Aya na ni Hilmar kay Gillian. Sa kanilang paglalakad ay napakatahimik na ng paligid na animoy may mga nag-aabang na panganib na sa kanila. Para bang may mga matang nakamasid, sumusubaybay. Pero sabi naman ni Hilmar na nooy nasa anyo na ng malahalimaw na aswang ay kaya nga ng inaasahan ko. Naramdaman nila ang esensya ng 6 na dyablo. Hindi na nakakapanibago dahil kaliwari ng mga tangan nila. Sabi niya habang nakabuntot pa si Gillian. At nang maya-maya pa, pagpanhik nila sa gilid ng kakahuyan ng baryo ay wala nang patumpik-tumpik pa. Gaya nga ng kanyang inaasahan ay nakita ni Hilmar mula sa dilim ang 4 na nilalang. Nakatayo sa gitna ng bakanting lote. Mahahaba ang buhok ng mga ito. Ang isa'y parang tao pero may mata ng pusa. Ang isa'y payat na parang kalansay pero buhay. Ang dalawa naman ay may bitbit na itim na sako na wari mga mutya rin ang laman at may anino ng apoy sa paligid nila
na para bang may sarili silang ilaw sa dilim. Dito ka lang, Gillian. Wika ni Hilmar kasabay ng pagtalo nito ng malakas upang tumawid sa kawayang bakod. Tumayo si Hilmar ng matikas at humakbang at buo ang kanyang loob. Ang mga mata niya ay kumikislap na pula at ang pakpak niyang parang sa paniki ay bumukas ng dahan-dahan at sa bawat hinga niya ay may usok pa na lumalabas sa ilong at bibig nito. Tanda ng pagsingaw ng lakas ng mutyang tangan niya. Pero isa sa mga nilalang ang tumawa ng mahina. Ang batang yan. At gusto mo talagang makialam. Hilmar, kilala ka na namin. Wika ng payat na nilalang na parang kalansay. Sabay pakawala ng usok mula sa kamay nito na parang may buhay. Hindi naman nagsalita si Hilmar. Sa halip ay isang malakas na hampas ng pakpak ang pinakawalan niya, kasabay ng pagtalon papaitaas. Sa paglipad niya ng napakabilis ay diretso sa gitna na ng apat. Yumanigang lupa sa pagbagsak niya. Pero mabilis na gumalaw yung isa. Tumalon yun papunta kay Hilmar. Mabilis ang mga kuko nito na ipapatama dapat kay Hilmar. Nasalo lang naman ni Hilmar ang kamay nito at parang sanggalang niya. Binali niya ang braso ng nilalang sa gitna. Umalingaw-ngaw ang sigaw ng nilalang. Sabay sapak sa mukha nito gamit ang palad na may mahahabang kuko. Tumilapon yung isang aswang na kalaban at bumagsak ito sa malaking bato at hindi na rin yun agad nakatayo. Isa! Sigaw pa ni Hilmar. Mabilis naman na gumalaw ang dalawang may sako at binato siya ng mga bilog na apoy na kinukuha nila sa sako na kapag nasa ere na ay nagliliyab na lamang bago pa dumapo kay Hilmar. Pero gamit ang pakpak ay sinalag iyon ni Hilmar. Sabay sumugod na hindi pa sila nakakapaghanda. Hinablot niya ang leeg ng isa at ipinukpok sa lupa, sabay tapak sa ulo hanggang sa pumutok ito na parang hinog na prutas. Dalawa na lang! Wika pa niya na parang nagbibilang ng kalaban at yung payat naman na parang kalansay ay sinubukan siyang itali gamit ang usok na parang lubed mula sa pagbuka ng kanyang bibig. At kumapit naman yun sa leeg, sa kamay at sa katawan ni Hilmar. Pero humiyaw lang siya, isang sigaw pero parang halakhak ng demonyo. Nagliyab ang mga mata niya, sabay punit sa usok gamit ang sariling mga kuko. At lapit niya ng mabilis sa kinalalagyan ng nilalang. At sa pagdampot nito, hawak ang buong mukha nun, ay ibinato niya ng malakas ang payat na nilalang sa puno. At sa lakas ng pagkabunggo nun, ay halos bumaon na ang katawan nito sa kahoy. Nabale ang mga buto nun, pati ang leeg na nalaglag sa lupa. Ang katawan na parang lantang gulay na. Tatlo! Bilang ulit niya. At ang huling natira ay ang may matang pusa na bumangon muli. Sugatan pero buhay pa. Nang inilabas naman nito ang sarili niyang mutya, isang bato na kulay asul, at nilunok niya ito. Biglang lumaki ang katawan nito na kasing laki na ni Hilmar. Humaba ang pangil at parang naging buhaya ang balat. At sa pagkilos nito ay sinalubong naman ito ni Hilmar. Nagbanggaan sila. Sa unang salpukan niya ay pagputok ng hangin, suntok sa sikmura, kagat sa balikat, hampas ng pakpak sa muka. Walang preno ang dalawa. Pero sa huli, mas mabilis pa rin si Hilmar. Sinunggaban niya ito sa leeg at iniangat sa ere. Sabay bumao ng matatalas niyang kuko sa dibdib nito. Pero nakapagsalita pa noon ang kalaban ni Hilmar. At ang sabi niya, pagsisisihan mo. Pagsisisihan mo, Hilmar, na inaruga mo ang batang yan. Hindi mo kilala kung ano ang batang inaalaga. Di na natuloy na salita nito hanggang sa mabunot na ang pusong itim na tumitibok-tibok pa. Pumaitaas ang itim na usok mula sa katawan ng aswang bago iyon bumagsak sa lupa. Nawala ng buhay. 4. Patay na silang lahat sa huling bilang niya.
Pero nang nakahinga na ng malalim si Hilmar, tumingin siya kay Gilian. Pero nang tignan niya ito, ay nakahandusay na yon sa lupa. Pero mulat naman ang mata na nagliliwanag na parang sa araw yung kulay. Sa pag-aalala naman ni Hilmar ay agad na bumaba ito upang tignan kung anong nangyayari sa bata. At sa pagyuko niya, "Gilian! Gilian na!" Bigla siyang napaso sa pagkakahawak sa katawan lamang nung bata. Isang dibinong presensya iyon. Napaatras noon si Hilmar dahil sa mga sandaling yun ay umuusok na ang mga palad nito na parang nasunog at para bang naiipit ang paghinga niya sa liwanag na dala nung mga mata ni Gilian. "Gilian! Gilian!" Wika noon ni Hilmar na kahit ganun na siya kalakas ay para bang doon lang niya naramdaman ang takot sa batang si Gilian, hanggang sa bigla na lamang tumayo ang bata. Ngunit parang wala pa rin yun sa ulirat at nakabuka pa rin ang mga mata na nag-iilaw. Hindi na alam noon ang gagawin ni Hilmar kasi mahal niya ang batang ito. At paano niya pipigilan yon o patatahanin sa nangyayari sa bata kung maski siya ay hindi niya ito mahawakan? Nang makarinig na noon si Hilmar ng mga hiyawan sa baryo, at dahil ata yun sa presensya ni Gilian, nang may sumigaw ng, "Ang sugo! Ang sugo! Nagbalik siya sa baryo!" Sigaw nila. Ngunit doon ay biglang tumumba naman si Gilian at tuluyan nang nawalan ng malay. Nang maramdaman ni Hilmar na may paparating na sa baryo, ay sinubukan na lang niyang pulutin si Gilian upang mailipad at mailayo na sa baryong iyon. At yaman naman sa pagkakataon ay nahawakan niya na ito na hindi siya napapaso. At sa paglipad ni Hilmar sa himpapawid habang nasa mga braso niya si Gilian, ay doon niya napagtanto na hindi ordinaryong bata si Gilian na itinuturing niya ngang kapatid. At ang tadhana nga naman kung magbiro ay salungat pa sa kung anong meron naman na kapangyarihan ang meron siya. Hindi pa lubos maintindihan ni Hilmar noon ang sitwasyon ni Gilian. Ngunit isa lang ang totoo sa nakita niya at sa nangyaring pagkasunog ng balat nito sa pagkahawak niya kanina sa bata. Ibig lang sabihin nito na kayang burahin ni Gilian ang mga lalang na katulad niyang may tangan ng kaliwa o mga aswang pa. Pero nang gabing iyon, matiwasay naman na naiuwi ni Hilmar si Gilian at ipinahiga niya ito sa kanilang silid na dalawa. Sabay hindi na ginising pa ni Hilmar ito dahil alam naman niyang nasa mabuting kalagayan pa rin ang bata. Lumabas siya ng silid dahil may binabalak siyang gawin. Hanggang sa mag-umaga na nga ay nagising na si Gilian. Nawala si Manong Hilmar niya sa kanyang tabi. Nagtataka siya kung bakit nasa kwarto na siya ng kumbento. Ang huling naaalala lang niya kagabi ay yung paglalakad nila ni Hilmar papunta sa kanilang dating baryo. Hinanap niya sa buong parang noon ng kumbento at simbahan si Hilmar. Pero wala doon si Hilmar. "Kuya, nasan ka?" Wika niya sa sarili. Samantalang si Hilmar pala ay bumalik sa baryo niya kung saan sila pumunta kagabi. "Anong ginagawa mo dito? Matapos mong patayin ang aming mga kasamahan. Bakit ka nandito?" Wika ng lalaki sa baryo. Dahil nakatayo na noon si Hilmar sa gitna ng baryo nila Gilian. "Hindi ako naparito para makipag-away. Tapos na ang gulo kagabi. At nais ko lang kayong kausapin tungkol sa isang bagay." "Ang kapal naman ng mukha mo. Pagkatapos mong gapihin o patayin ang iba sa aming lipi, ay ngayon ay nais mo kaming makausap ng matino?" Tugon naman ng lalaki. "Yun na nga eh. Kung ayaw nyo akong kausapin, ay itutulad ko na lang kayo sa mga yon. Alam kong alam nyo kung ano ang tangan ko. At alam nyo rin na hindi nyo ako kaya dito kahit magsama-sama pa kayo." Nagkatingin-tinginan naman noon ang mga kalalakihan sa baryo.
na nagtipon-tipon nga dahil sa pagdating niya. Hanggang sa mga ilang sandali ay kinausap rin siya ng mga ito ng mahinahon. At ang ipinunta pala dito ni Hilmar sa baryo ng may mga kaliwang tangan o mga aswang ay gusto niyang malaman ang tunay na pagkatao ni Gilian sa pinanggalingan nito. Nang sa mesa, habang kaharap na niya ang ilan sa mga puno ng baryo. Makinig ka, lalaki na may tangan ng 6 na dyablo. Ang Gilian na sinasabi mong bata ay napulot lang ng pamilyang kinagisnan niya na taga rito sa baryo namin. Napulot siya sa isang silong ng talon sa isang maliit na kuweba at wala ring nakakaalam kung saan siya tunay na nanggaling. Nung una ay tinanggap namin siya dito sa baryong ito kahit na hindi kami nakakatiyak kung ano ang dala nitong banta. Pero nung habang lumalaki siya ay may isang pagkakataon na bigla na lang nalusaw at nasunog ang mga kasama nito na mga tao sa isang pagdiriwang dito sa aming baryo. Kagaya namin ang mga nilalang na nasunog. Nung una ay hindi kami tiyak kung ano siya talaga. Pero nang mangyari iyon ay doon na namin napagtanto na para sa aming mga aswang o mga nagtatangan ng kaliwang karunungan ay isa siyang salot o banta sa buhay namin. Dahil para siyang isang anghel sa kapangyarihan nito. Kaya tinawag namin siyang sugo. Pero pilit naman siyang itinago noon ng mga nakapulot sa kanya. Nung nais na namin siyang patayin dahil nga sa kakayahan nito. Ngunit sa pagtatago ng mga kinagisnan niyang mga magulang ay si Gilian na mismo ang pumatay sa kanila dahil sa dibinong kapangyarihan nito. Ano? Siya ang pumatay sa mga magulang niya? Nasorpresa ka ba? Huwag mo nang dibdibin yun. Dahil sa hindi naman isinadya nung bata na patayin ang mga kalahi naming kumupkop sa kanya. Nagkataon lang na nang gabing iyon ay lumabas ang kakayahan ng bata na hindi naman niya nakokontrol. Yun ang totoong nangyari. Kaya gusto namin siyang patayin dahil parang isinugo ang batang yun para paslangin ang mga tao sa buong baryo na to. Paliwanag ng lalaki. Naiintindihan mo na ba, Hilmar? Pag lumaki pa ang batang yon at tumungtong sa tamang edad, pagkontrolado na niya ang kanyang kapangyarihan, ay sinisigurado ko sa iyo na malulupig na ang mga nagtatangan ng kaliwa o ang mga ilang aswang sa bayang ito. Makatarungan sana yon kung sa ibang gumagawa ng masama o yung mga kauri natin na pumapatay ng tao. Pero paano naman kami, Hilmar, na nais lang naman manirahan sa baryong ito ng tahimik? Hindi naman makasagot noon si Hilmar dahil sa may punto ang lalaki. Kasi kahit naman nung pumunta ang mga kasamaan nito sa gate ng simbahan ay hindi rin naman sila nanakit ng tao. Kaya nga siya pa ang sumugod sa mga yun eh. Tumayo na lang noon si Hilmar sa usapan dahil maliwanag na sa kanya ang lahat. Pero nagpahabol pa noon ang lalaki na, Hilmar! Napatigil sa paglalakad si Hilmar. Pero hindi na ito humarap at sabi ng lalaki na, Sa mga araw na darating, pupuntahan namin ang bata sa kandili mo at hindi kami titigil hanggat hindi namin napapatay ang batang yon. Wika noon na parang nagpapaalam pa. Ngunit, gawin nyo kung ano ang gusto nyo. Pero ito lang ang sasabihin ko. Kahit na totoo pa ang mga sinasabi nyo, ay pagtatanggol ko pa rin ang batang yon. Kahit pa kayo ang makakalaban ko. Wala akong pipiliin para sa kapakanan niya. Salita niya, sabay lakad na nito papalayo sa baryo. Magtatanghalian na nung dumating si Hilmar sa kumbento. At nang makita siya ni Gilian, ay para bang namulaklak ang mga mata ng bata. Sa sobrang galak nang makita ang kanyang manong, sabay takbo nito at Manong! Manong! Salubong niya ng patakbo, sabay yakap kay Hilmar. Hinawakan lang naman sa ulo ni Hilmar noon si Gilian at bagyang napangiti. Ano?
Kumain ka na ba? Tara na, kain na tayo. Uwi ka na dito. Natapos ang araw na iyon, naging matiwasay naman ang lahat para sa dalawang ulila. Ngunit sa mga sumunod na araw, hapon na, nang tinawag ng pare si Gillian. Gillian, mamalengke ka muna sa bayan. Dalhan mo nga ng prutas ang kumbento. Utos ng pare. Sumunod naman si Gillian. Pero walang kamalay-malay si Gillian nang mula pa kagabi ng araw na yon ay may mga matang nakamasid sa kanya mula sa mga malalayong anino ng paryo. Mga aswang na tahimik pero puno ng galit. Mga nilalang na alam ang sikreto niya. At ngayon ay nakahanap na sila ng tamang pagkakataon. Dahil sa pag-alis nga ng bata, di niya alam na may mga lalang nakamasid sa kanya sa palengke. Nang habang pauwi na nga siya, may narinig siyang kumakaluskos ng mabilis. Paglingon niya, "Oh, wala siguro. Pusa lang." Bulong niya sa sarili at nagpatuloy sa paglalakad. Pero bago pa man siya makalapit sa kanto papunta sa kumbento, ay may dalawang lalaki na humablot sa kanya sa daan, sabay takip ng kanyang bunganga. "Huwag kang kikilos, bata!" Malamig na bulong ng lalaki, sabay bitbit sa kanya palayo ng mga ito. Nagpumiglas pa si Gillian, pero wala siyang laban. Dinala siya ng 3 nilalang sa masukal na bahagi ng baryo, sa gitna ng mga kawayan kung saan walang makakarinig ng kanyang sigaw. At eto pala ay ang mga aswang na dati niyang kabaryo. At dahil sa dawag pa ng mga kawayan doon, ay parang dapit hapon na ang lugar. Yung tipong natatakpan na nito ang paglubog ng araw. Isa-isang naglabasan ang iba pang mga aswang. 5, 7, hanggang sa 10 na sila, palibot sa kanya. "Ngayong gabi, matatapos na ang sumpa!" Wika ng isa na may mahahaba ng pangil habang papalapit. Pero bago pa man nila magawa ang kanilang mga balak, ay nakarinig sila ng matulin na pagtakbo. Hanggang sa may lumabas mula sa likuran ng kawayan, si Hilmar. Si Hilmar iyon. Galit ang mga mata. Nahawak ang mutya ng 6 na dyablo ng mahigpit. "Umalis kayo riyan!" sigaw niya. Sabay lunok niya ng mutya. At sa mga sandaling yun, nagdilim ang paligid. Tumubo ang pakpak niya. Humaba ang mga kuko. At naging kalahating tao at kalahating halimaw na naman siya. At bigla na lamang siyang sumugod na parang bagyo. Ang bawat galaw niya ay isang aswang ang nadadakma niya sa leeg. Binabalibag niya ito, pinupugutan ng ulo, at yung isa pa ay nahati ang katawan sa lakas ng hampas ng kanyang mga kuko. Naghiwa-hiwalay noon ang mga aswang, pero sinugod pa rin siya. 4 ang sabay-sabay na umatake sa kanya, pero sinalubong lang sila ni Hilmar ng apoy mula sa kanyang bibig. Sinunog niya ng buhay ang 2, tsaka pinagpira-piraso ang natira gamit ang talim ng kanyang kuko at solidong lakas. Isa-isang nagbagsakan ang mga aswang hanggang sa wala ng halos natira. Pero sa bawat halimaw na kanyang pinapatay, ay lalo namang nag-iiba ang anyo ni Hilmar, dahil unti-unti nang tumutubo ang sungay sa kanyang ulo. Kumikislap na ng pula ang kanyang mga balat. "Manong! Manong! Manong Hilmar!" sigaw naman noon ni Gillian habang nakatali ito sa kawayan. Pero sa huli ay naramdaman niya ang mga tinig ng 6 na dyablo sa loob ng kanyang isip. "Sa wakas, kami na masusunod." Bulong ng mga ito, sabay gapos sa kanyang diwa. Para bang may kadenang tumali noon sa kaluluwa ni Hilmar. At sa ilang sandali ay nagwawala na si Hilmar. Hindi na niya kilala ang sarili. Sinugod pa niya ang mga natitirang mga aswang na patakas na sana. Pinilas niya ang mga ito na parang hayok na hayok sa dugo. Wala na siyang awa.
Pati ang lupa noon ay umuusok ng itim sa presensya lang nito. Kuya Elmar! Kuya Elmar! Sigaw ni Giliana habang naluluha na ito sa nakikita niyang nangyayari sa kanyang manong. Pero hindi tumigil si Elmar hanggang sa dumiretso siya sa mga walang kinalaman sa pagdukot sa bata. Dahil nandun din lang pala sa mga likod ng kawayan ang iba pang taga-baryo ng aswang. Wala naman ibang pinagpilian ang mga aswang kundi labanan siya, pero wala silang laban dito. Pero sa nakita namang dahas ni Giliana na ginagawa ng kanyang manong Hilmar ay nagising ang kakaibang katauhan nito. Napigtas ang mga panali sa mga kamay niya at nagliwanag ulit ang kanyang mga mata, pati ang kanyang palad. Mas matindi pa ito kaysa nung una dahil sa isang malakas na puting liwanag ang kumalat mula sa kanyang katawan. At nalusaw ang mga ibang aswang dahil sa liwanag na yun, at ang iba namay nagsitakbuhan na palayo na humahagulgol sa sakit. Pero si Hilmar ay nanatiling nakatayo, ngunit parang nanghihina ito sa dibinong presensya ni Giliana habang naglalakad iyon papalapit sa kanya. Ngayon ay kalahati na siyang demonyo. May sungay, may mga matang pula, at hawak ng 6 na dyablo ang kanyang katawan. Ngunit nung malapitan na siya ni Giliana ay bigla siyang nanghina, napaluhod at bumalik ng saglit ang kanyang ulirat sa pagiging normal na tao. Kumbaga naagaw niya ng saglitan ang kanyang wisyo sa 6 na dyablo. Kapatid ko, itunuturing kong kapatid. Patayin mo na ako. Mahina niyang sabi sa tinig nitong nakakaawa. Baka ako pa ang magdala ng kasamaan dito sa lugar na ito. Hindi ko na kayang pigilan ang mga ito. Ang mga lalang na namamahay na sa loob ko. Umagos ang luha ni Giliana habang lumalapit at nanginginig ang kanyang mga kamay sa taong nagmalasakit sa kanya ng lubos-lubos. At mukhang nalalaman na ni Giliana kung ano ang ginagawa niya sa pagkakataong ito. Hindi siya umiimik noon, ngunit makikita mo ang malaperlas na luha niya na nagmumula sa umiilaw nitong mata nang mas mabuting mamatay na ako sa kamay ng isang sugo ng langit kaysa maging halimaw na papatay sa lahat. Sana ay mapatawad ako ng Diyos Ama sa mga nagawa ko, mahal kong kapatid. Dugtong ni Hilmar na tinawag ng kapatid si Giliana habang dahan-dahan nang kinukuha ng mga dyablo ang kanyang katawan o ang kanyang wisyo. Pero bago mangyari iyon ay marahang idinampi ni Giliana ang nagliliwanag nitong kamay sa ulo mismo ni Hilmar na nakaluhod. At tuluyan ng linamon ng liwanag ni Giliana si Hilmar. Yun na ang kwento ni Giliana sa pari ng simbahan nung matapos ang insidente na tuluyang pagkawala ni Hilmar na taga-kumbento na siyang nagtangan ng mutya ng 6 na dyablo.